Bakit nga ba mas masarap mag-apply ng trabaho dito sa New Zealand? So ayun, what's up mga Kasana All TV? So isa na namang mapagpalang araw sa lahat. At bago ako magsimula, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng walang sawa at patuloy na tumatangkilik ng ating mga vlogs. So maraming salamat po sa inyo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, so ang channel ko nga pala ay nag-a-upload ako ng mga videos kung saan nag-share ako ng mga job opportunities dito sa New Zealand. Mga in-demand skilled workers na kailangan dito sa New Zealand. At the same time, nag-share din ako ng mga legit na agencies, POEA registered na agencies dyan sa Pilipinas na pwede nyong applyan. At hindi lang yan, mga agencies na pwede nyong applyan, agency na New Zealand based. So pwede kayong mag-apply through online. At the same time, mga jobs na mga sites na pwede nyong applyan online kagaya ng seek.co.nz. So, disclaimer lamang mga Kasana All TV. Hindi po ako recruiter, hindi rin po ako affiliate, hindi po ako associate o kasapi ng mga agency na naipapasama ko sa aking mga vlogs. So wala po akong connection sa kanila. So wag po sana kayo sa akin mag-apply dahil isa lamang akong gabay. Gumagawa ako ng mga ganitong videos dahil gusto kong makapag-share ng opportunity. Ika nga sa kasabihan, share the blessings, spread the opportunity. So, ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple ang aking reason kung bakit gumagawa ako ng mga ganitong videos. Dahil alam ko na napakarami rin ng kapwa ko mga Pilipino na nangangarap na makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand. So, uulitin ko po mga Kasana All TV. Disclaimer lamang, hindi po ako recruiter, associate, kasapi ng mga agency na yan. Kaya wag po sana kayo sa akin mag-apply dahil isa lamang po akong gabay. Sa video na ito mga Kasana All TV ay gusto ko lang mag-share ng mga tips, konting tips base sa aking karanasan. At gusto ko lang sagutin yung tanong kung bakit nga ba mas maganda o mas masarap mag-apply ng trabaho dito sa New Zealand. So unang-una, ang New Zealand po ay walang placement fee. So hindi nagre-required ng placement fee ang New Zealand. Placement fee siguro sa ibang mga bansa pero dito sa New Zealand wala pong placement fee dito. Pangalawa, walang IELTS. So, sa mga hindi nakakaalam, ang IELTS po ay isa siyang assessment sa inyong English proficiency. O, di ba English yun? So, ang nire-required lang ng IELTS dito mga Kasana All TV ay yung mga professionals, kagaya ng mga doktor, nurses, teachers, lawyers. Yun lang ang required na mag-IELTS. Pero sa mga katulad naming mga skilled workers, hindi na kailangan ng IELTS dito. Kaya napakaganda, hindi kagaya sa ibang bansa na kahit skilled workers ka, kailangan mo ng IELTS. So dito po sa New Zealand, hindi na kailangan ng IELTS. Sa katunayan, kung makikita nyo yung nasa likod ko na yan, isa pong construction site yan. Siguro may tinatayong building dyan. At alam nyo ba na napakaraming Pilipino na nagtatrabaho dyan? Napakaraming karpintero, tubero, electricians na nagtatrabaho dyan sa site na yan. So wala pong mga IELTS yan mga Kasana All TV. At sa mga nangangarap ng mga skilled workers dyan, patuloy nyo lang, magsikap kayo, magtiyaga kayo dahil napakarami ng job hirings dito sa New Zealand. So magbibigay ako ng konting tips. Kung ikaw ay interesado na mag-apply papunta rito sa New Zealand, dapat intact yung experience mo sa skills na a-applyan mo. Halimbawa, ikaw ay mag-a-apply ng karpintero, dapat intact yung skills mo bilang isang karpintero. At hindi lang yan, para sa lahat ng mga skilled workers na nag-a-apply o nag-job hunting dito sa New Zealand, dapat meron kayong 3 years na experience sa inyong mga skilled, sa inyong mga skills na a-applyan. Kasi dito sa New Zealand, ang kadalasan ditong kinukuha ng mga employer ay yung may 3 taon na experience sa field na yan. Halimbawa, ikaw ay isang karpintero, dapat meron kang 3 years na experience. Mas advantage kung ikaw ay ex-abroad, galing kang Middle East, mas advantage yung mga Kasana All TV. Kasi dito, wala kasing rito, walang discrimination. Honestly, walang discrimination dito. So, hindi mahalaga rito kung ikaw ay elementary graduate, high school graduate or college degree ka. Dito ang tinitingnan, isa sa tinitingnan ng mga employer dito ay yung skills mo at yung experience mo. So ako nga,
high school graduate lamang ako eh. Pero ex-abroad ako. So, hindi ko naman binibase lang sa ex-abroad yon. Siguro, na-hire ako dahil multitasker ako. Kaya kong mag-multitask. Kaya kong maging karpentero, tubero, pintor, plumber, electrician. So, ang trabaho ko dito ay hotel maintenance technician po ako, mga Kasana All TV. So, hindi naman sa pinagyayabang ko kung ano yung skilled na meron ako, sinishare ko lang na dapat kapag mag-a-apply kayo, intact yung skills, yung experience nyo. At dapat, mga Kasana All TV, connected ang SSS contribution nyo sa inyong employment record. Halimbawa, kayo ay employed bilang isang skilled worker sa isang company or sa isang agency. Dapat kung gaano katagal kayo nag-stay sa company, yun din ang tagal ng hulog nyo sa SSS. Dapat connected yan kasi bine-verify po yan ng agency, bine-verify ng employer at bine-verify ng New Zealand Immigration kasi gusto nilang malaman kung totoo nga ba na ikaw ay isang, halimbawa, ikaw ay isang electrician sa isang company, kung ganun katagal yung experience mo sa skilled na yan, sa skills na yan, mga Kasana All TV. At syempre, dito sa New Zealand, bihira naman yung nade-decline dito ng immigration. Not unless meron kang problema sa medical, hindi ka nakapasa sa medical. So, bihira. Kasi ang New Zealand super in demand ng mga skilled workers, mga Kasana All TV. Kaya ginagawa ko, hinahataw ko yung paggawa ng video kasi gusto kong makapag-share ng opportunity dahil alam ko na napakarami nang naghahanga din makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand. Kaya ikaw, Kasana All TV, kung nangangarap ka rin na makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand, ituloy mo lang yan. Lagi kong pinapaalala na samahan nyo ng tiyaga. Siyempre, sipag at tiyaga, dasal, put God at the center of everything kasi walang imposible sa Kanya. Siya lamang ang nakakaalam kung ano yung kapalaran ng bawat isa sa atin dito. At lagi nating tatandaan na there is no secret to success. It is always the result of preparation, hard working, and learnings from failures. Uulitin ko, ang New Zealand po ay napakagandang bansa. Napakatahimik, napaka-peaceful, at basta napakaganda. Yun na yun, napakaganda. So ulitin ko, ang New Zealand, walang discrimination, hindi mahalaga rito kung may tattoo ka, hindi mahalaga rito kung elementary graduate ka, hindi mahalaga dito kung high school graduate ka, college degree ka. Ang mahalaga sa mga employer dito ay yung skills na meron ka, yung kakayahan mo bilang isang worker. At syempre, kung gaano ka katagal, gaano kahaba yung experience mo sa skills na a-applyan mo. So ayun lamang, Sana All TV at New Zealand. Syempre, proud Pinoy, pusong Pinoy. Shout out sa lahat ng nagpapa-shout out dyan. Syempre, number 1 na sa pamilya ko, sa mag-ina ko, kay Mrs. Noblesa at kay Baby Andeng, sa mama at papa ko, sa lola ko, at sa mga kamag-anak ko, mga tito-tita at mga kapatid ko. Shoutout sa inyong lahat, mga kumpare ko, mga kaibigan ni Sana All TV. So maraming salamat sa lahat ng suporta, walang sawang suporta. So hayaan nyo't magbubunga din ang lahat. Share the blessings, spread the opportunity. Sana All TV at New Zealand, proud Pinoy.